Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nag-umpisa na nga ang kulit at laban nga kay Kuting ng Norte at Lisanas at Tambalslos. Dito nga natin mapapatunayan na talagang wala na nga silang kredibilidad para pamamuno sa bansa natin. Ayon nga sa mga netizen ay talagang sayang na sayang ang binigay na pagkakataon kay Kuting ng Norte na ito para ipakita na hindi nga talaga magnanakaw ang kanilang pamilya. Ngayon nga ay napagtanto na ng maraming netizen na talagang totoo nga ang sinasabi ng taong bayan noon na dapat talagang hindi na nga pinaupo itong si Kuting ng Norte na ito na pinagsisisihan naman ng 31 milyon na kataong bumoto sa kanya na umaasa sa pagbabago para sa bansa natin. Ngunit ngayon nga ay talagang lumabas ang totoo niyang kanyang pakay dahil talagang gusto lamang palang ipaghiganti ang kanilang mga pamilya. Ngunit ayon nga kay Manang Aimee na hindi nga ito ang kagustuhan ng kanilang ama, ngunit tila ganito ang ginagawa ni Kuting ng Norte na puro na lang paghihiganti at pagnanakaw ng kaban ng bayan ang kanyang ginagawa. Kaya naman ngayon maraming netizen ang gusto ng patalsikin itong si Kuting ng Norte na ito dahil nga patuloy ang pagiging dismaya nila ay talagang dapat na talagang hindi pa iboto pa muli ang kanilang mga kapartido. Ito ang banat ng maraming netizen dahil magkakaroon lang na naman tayo ng sakit ng ulo at sana ay hindi natin ibenta ang ating mga boto sa mga korap na mga opisyalis na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung nawala talaga sa atin ngayong panahon. Merong iilan pero kumbaga sa Bisaya, hausyaw. Hindi na talaga makapaniwala yung mga tao na naging ganito na yung lipunan natin. And I hope na yung mangyayaring kilos bukas would also tackle yung peace and order situation natin sa bansa. Kasi hindi lang tayong nasa Pilipinas ang mapapahiya, pati na rin yung mga turista sanang gustong pumunta dito at makaka-experience ng kriminalidad sa atin. It is really an embarrassment para sa atin. So, the next is yung sa geopolitics po, especially sa national security. Ang pinasubo talaga po tayo. Pinasubo po talaga tayo. And I've seen yung interview nyo po, Prof. Ana, yung kay Dr. O. Yeah. Yes, and I also follow din kasi yung ibang mga neutral na military mappers when it comes to the war in Russia. At yung sa ating mga kababayan po ngayon, kung sa tingin nyo kaya ng Amerika na madepensaan tayo, I tell you no. Lugi tayo. Kasi in the end, tayo ang paon. Takot ang Amerika after the Vietnam War na pamapasubo sa isang gera na malawakan. Kasi nakita nila sa Vietnam War na ang Vietcong kayang patabuyin ang isang buong carrier strike group. At tayo naman sa Pilipinas, dahil ngayon sa panahon maraming hindi interesado, at once magkakagyera, hindi nga prepared ang mga reserve forces natin. And that is a highlight sa AFP. Hindi tayo prepared. Kahit na anong preparation natin, kung mismo yung majority sa ating mamamayan hindi prepared kasi may mga diversionary tactics na ginagawa, or yung pondo ng Pilipinas kinukulimbat, paano na tayo? That's why we should maintain a neutral stance. Sunod sa geopolitics, tama yung nagdaang administrasyon despite their somewhat failure sa ibang mga areas, pero tama sila na kailangan balansin natin yung pagkakaibigan natin sa both spectrums. Hindi lang sa ASEAN, pati na rin sa US, pati sa ibang mga bansa. Because at the end of the day, ang pinaka-importante sa isang bansa, aside from its sovereignty, is to survive.
kailangan nating makasurvive. I agree. Kasi kung, like for example, makikita naman ng taga Ilocos, may Typhoon missile launchers dyan. And ako, as a military observer, I know anong klaseng weapon ang kayang ilagay niyang launcher na yan. And I don't like the next things that might happen kung lalala pa. And alam naman yan ng military. So, I want to just express my frustration din kasi yung nawalang bisa na rin yung ating pagiging matino. Nawala na yung ating dangal. Kasi pinapayagan natin yung mga politiko, sumasaludo kahit hindi naman presidente, na yun ang magdidikta. Kahit hindi naman yun yung kanyang sinumpang tungkulin. And lastly, yung sa gusto ko lang maano is yung sa disaster resilience, pati yung disaster response. Ang una kong makikita talaga, kung dito sa Davao City, bago nga lang pina-blessing yung mga ambulansya at rescue vehicles, walang pangalan or walang muka ng politiko. Sa ibang lugar, makikita nyo na may muka, may pangalan. Bakit nila ilalagay pangalan nila sa ambulansya? Bakit? Sila ba yung paramedic na sasabay sa'yo sa ospital? No. And kung gaganyan yung politiko ninyo, huwag nyo iboto. Tinitrip lang kayo niyan. Kasi dapat, kung nasa serbisyo publiko ka, ang mas nakakaitaas, kahit sa Constitution, taong bayan. And that's the reason na tama rin yung ginawa ng INC na to voice out tomorrow. Kasi nakita nyo naman, last year, nagkaroon ng 5,500 projects kuno sa flood control. Yung dumating is flood. Asan yung control? 'Di ba? Anong trip ang, kumbaga sa English, what was he smoking? Yun nga. And of course, sumunod yung mga bagyo hanggang sobrang dami ng property, sobrang dami ng buhay ang nawala. So, I hope na ito lang po sa kahulihan, I hope na tayong mga Pilipino, ibahin na po natin yung pag-iisip natin sa ating bayan. Na dapat unahin natin muna yung ating sarili, anong mas nakabubuti. Kasi at the end of the day, tayo din naman ang makikinabang. At yung mga OFWs po natin, alam nyo na yung sakripisyo ninyo sa ibang bansa, para naman din yan sa ating sariling bayan. And kami dito na sa Pilipinas, ayaw din namin na yung lupa namin, yung kapaligiran namin, at yung sakripisyo ninyo, mawawalang bisa. So, it is really the time na, kumbaga sa Bisaya, alsa-masa. Kailangan nating buhatin ang sarili natin. Kailangan natin talagang magbigay boses. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. At alam mo, tatawagin ko lang yung mga susunod, pero wag po kayong alis. Si Ed, si Hans, si Jack Pascual, si La Familia sa Roma, si Bebotsky, at si Ronel. Pero ngayon, ito yung awitin na pinakilala sa akin ni Maharlika, at mula nun, ito na ngayon ang national anthem ng mga nabudol. So panahon na tayo umawit at sumayaw sa Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol.
isa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nagburol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Naintindihan nyo na kung bakit anthem natin yan, ha, ng mga nabudol. Pero we're moving forward. Tayo ngayon and rally. Okay? Sige, tawagin natin ang susunod, no? Dahil marami silang nakapila, no? Tawagin na sino natin. Sino gumawa ng kantang to, Mr. Chair? Galing, no? Ang galing. Maharlika, sino ba gumawa niyan? Anyway, nagpapahinga ata si Maharlika dahil alas 7 sa kanyang oras ngayon. 7:25 ngayon sa kung nasaan si Maharlika pa rin, no, sa kanila. Nabudol. So tawagin natin ngayon si Honorable Ed. Please, Honorable Ed. Hi, Attorney Roque and Prof. Ana and Madam Maharlika. Ako po si Ed from UK. UK din po kayo. Alam niyo rin po kung paano National Health Service na ginaya ko, no, nung ako ibang babatas. Verbatim, ginaya ko po yan. Kaya yes, Attorney. Hindi napapatupad. Yes, Attorney. Oo. Talagang nakakapanglumo yung nangyayari dyan sa atin, lalo na sa PhilHealth. Kasi yung mga kamag-anak ko talagang kinakampanya ko pa sila na magpa-member sa PhilHealth kasi yun ang talaga ang kanilang pwedeng asahan pagka nagkasakit. Pero sa nangyayari ngayon na kinurakot yung pera sa PhilHealth para nakakapanglumo na hindi na talaga maganda. Kaya hinikayat ko yung mga kamag-anak ko na bukas sa Peace Rally na dapat dumalo sila kasi kinakailangan talagang makarating sa gobyerno natin ang mga corrupt na mga nangyayari dyan ngayon sa atin. Kaya yun, dito kasi sa UK pagdating sa PhilHealth talagang hindi mo talaga maikumpara sa walang-wala yung sistema dyan sa atin kasi dito although nagko-contribute kami 20% doon sa sweldo, yun yung pinakamababang contribution doon sa sweldo namin, kinakalta sa sweldo. Pero pagdating naman pagka nagkasakit ka, talagang ikaw nga lang yung maano doon sa mga doktor kasi kung hindi ka makapag-comply doon sa sulat na pinapadala nila, tumatawag pa talaga sila sa iyo at nagte-text na i-remind ka doon sa mga appointments mo, sa mga kailangan mong i-attend na examination. Kaya minsan ikaw lang yung mag-ano sa sarili mo, baka sobra-sobra na yung ginagawa sa iyo kasi mismong doktor tumatawag na sa iyo kapag mayroon ka mga appointment. Sila na yung nagre-remind sa iyo. Kaya yun yung maganda rin sa health system dito sa UK. Okay, oo. Well, anyway, so ang panawagan niyo po sa mga mahal niyo sa buhay para sa rally bukas, pupunta ba sila dapat? Dapat pumunta sila bukas kasi kailangan nilang makipag-participate dahil ito lang talaga ang pagkakataon na makakarating sa maririnig ng nasa gobyerno kasi naririnig ko nga rin na hindi sila binigyan ng hindi sila binigyan ng permiso diyan sa Quirino Grandstand. Sabi tuloy po sa Quirino Grandstand. Tangkalan po sila pero natakot din. Tuloy po tayo. Ganun ba? Kasi sabi, meron daw raw nakabok hanggang Marso. Kaya sa Quirino ang So tuloy pala. Di mabuti at least hindi nakaka-cause ng traffic dyan sa Manila kung ganun. Kaya inikayat ko sila na pumunta sila doon para
may parating din yung mga nangyayari na dyan sa atin. Sobrang corrupt na, lalo na yung mga sinasabi lang 777 na yan. Diyos ko po, nakakatakot. Pupunta lang kasama ni Speaker, 21 million galing sa kabilang bayan. Oo, totoo yun. Napaka, pera ng taong bayan yan eh. Kaya, nakakapanglumo na talaga ang mga nangyayari sa atin simula nung umupo na yung si Presidente Marcos. Talagang wala talagang palubog ang Pilipinas. Samantalang kinakampanya pa namin yan dito. Kasi ako, member ako ng UKDDS dito sa London. Anyway, bukas may rally. Yung anthem ng mga nabudol, no? Bukas meron ding dito sa London yung maisog. Ay, salamat po. Salamat. Meron kaming bukas din. Yung maisog. So, yun lang, Attorney Harry and Prof. Ana, sana maging maayos bukas ang pagtitipon para ito na siguro yung simula na mapaalis na natin yung nakaupo dyan sa gobyerno. Talagang lahat na sila dyan, puro kurakot nang iniisip, hindi na yung kabutihan ng taong bayan. Puro kurakot na kasi mga nakaupo na dyan sa karamihan sa Kongreso, puro mga mga communist na yung mga nandyan, so wala talagang maasahan. Sila papakulong ng mga opisyalis ng gobyerno, no? Talagang Attorney, dati nagrarally yung mga Gabriela dito. Kami pa nga yung pumunta nung nagrally sila, sinugod na namin yan eh. Ngayon, nawala na yung mga nagrarally dito ngayon. Kasi nandyan na sa gobyerno yung mga nila, mga matataas nila. Kaya sana maging maayos bukas ang rally at talagang kaagad dyan sa mga nakaupo dyan sa gobyerno kung ano man yung pag-uusapan. At salamat, Your Honor. Maraming salamat, Attorney at Prof. Ana and Madam Harlika. Lagi kitang sinusubaybayan sa sa mga vlog mo eh. Pagkagising ko sa umaga kasi ilang oras ba ang difference, talagang gumigising ako ng madaling araw para habulin yung vlog mo. Yung mga pag-uusap nyo kanina, nahuli ako masyado doon sa pag-uusap nyo ni Attorney Vic Rodriguez, pero napakinggan ko rin naman yung ibang doon. So gano'n na lang, mabuhay ang lahat ng Pilipino at ingat tayong lahat bukas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Honorable Ed. Well, lahat po ng hindi makakadalo bukas, meron din po tayong rally dito bukas. Sisimulan po natin ng 8 ng umaga. Alas 8 ng umaga. Dragon Lady, mukhang ikaw ang unang uupo dito bukas kasi bukas matutulog. Makatulog pa kami dalawa ni Anne. Ikaw gising. Hours from now is time there. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 o'clock in the afternoon, no? Yeah. 3 o'clock in the 8 a.m. afternoon. tayo. Magsimula tayo ng 8 a.m. Live coverage natin bukas, no? Pero hahabol naman kami ng isang oras. May mga may mga guest tayo. At 9 o'clock meron na. Marami tayong iba pang magsasalita. Ang ating mga vlogging, kung sino mga guest natin, nandiyan ang Mayor Benji Magalong, di ba? Siya ay sasali rin sa atin. Subukan din natin makasama si Congressman Marcoleta. Si Vic Rodriguez ay magiging kasama rin natin bukas. Tapos yung economist si Dr. Bato ng Canada, makakausap din natin bukas. Sino pa ba yung mga nasa line natin bukas? Kukonfirm natin muna kasi inaayos ngayon ng ating mga kasama sa team kung sino pa. Na may listahan tayo ng invited guests. So bukas, abangan nyo, makisali kayo sa amin. Parang na rin to, in solidarity sa INC bukas. Pero online naman. So ngayon, tawagin natin ang ating susunod na honorable. Si Hans. Hans, andyan ka ba? Ayan, Hans. Po. Oo. Narinig na ba po? Oo. Pakita ka kayo ng konti, kahit isang beses lang. Hi! Po. Siya na. Kasi kailangan kong hinaan kasi baka magising yung mga ko natutulog na po kasi. Balik kasi ang inano ko lang kasi
nag-set na tayo ng mataas na standard noong panahon ni PRRD. Tayo, sa action tayo tumitingin. Kaya nga yung 8 diretso, di ba, nawala na yan. Tapos, bigla na lang, ito na naman tayo, bumoto na naman tayo. Isipin ninyo ha, mas nanalo pa yung nagsasayaw ng budot kesa doon sa mga attorney kagaya ni Attorney Hindi Roque. Naku, Diyos ko, ewan ko ba kung paano naman nangyari to sa mga Pilipino. Tapos ito po, yung education natin, tinapyasan nila ng budget na itong mga education, itong mga nagdodoktor sa atin, mga engineer natin, kailangan ng libreng suporta sana galing sa gobyerno. Pero dahil sa ginawa nilang yan, paano naman makakaabil yung mga mahihirap ng edukasyon sa ginawa nilang yan? Paano tayo kahit magpatayo ng mga ospital kung wala tayong doktor at kung hindi din natin masisweldohan ng tama yung mga doktor, paano naman po yun? Tapos ito yung social pension ng mga senior citizen. Ako, pabor naman po ako doon. Kaya lang, kasi ako may anak akong PWD. Alam niyo ang senior citizen, meron silang 30 years, 40 years na makakapagtrabaho sila and sooner meron po silang mga pension talaga galing sa SSS, GSIS. Pero itong mga PWD, lalo na yung mga may autism, habang buhay silang may kondisyon. Tapos ito, na-i-apply man namin sa SSS ng makasama sa pension namin, 500 pesos lang po yung maidadagdag sa pension ng magulang para po doon sa mga bata na may autism. Habang buhay na po yun, na kondisyon. Paano naman yung mga batang yan na dapat sana yung mga PWD ang may mga social pension na sinusuportahan ng gobyerno natin. Dahil, sa totoo lang, wala pong silang kakayahan na makapagtrabaho, karamihan sa kanila, para umasa sila ng kumbaga, alam naman ninyo na, di ba, kahit nasabihin ninyo na may mga kapatid itong mga pero magiging pabigat sila sooner or later kung wala silang suportang makukuha sa gobyerno. Sana may social pension din yung mga PWD. Tapos, alam niyo na kasi ko dahil ang sinasabi ni Sir Vic Rodriguez doon sa kanyang plataforma, isusulong daw niya yung death penalty para doon sa mga kurakot na mga official. Para mapasa mo yung batas na yun, kailangan mo nang makakuha ka ng mga pipirma para doon. Lahat ng mga nakapaligid sa kanya, puro kurakot. Sino naman ang magpapasa noon? Hindi naman kapag paano naman yung maisusulong yun? Itong mga walang hiyang to, nasayahan na sila doon sa pangungurakot nila. Tayo kasi bumuboto tayo, hindi naman dahil sa may kakayahan. Karamihan sa mga Pilipino, bumuboto sila dahil sikat, dahil kamag-anak ni ganito. Hindi talaga, alam nyo, walang ginagawa si Robin Padilla sa Tapos ang pag makikinig ka sa hearing, paki-English nyo nga yung Alam nyo ba, pagka ikaw mag-a-apply ka ng trabaho sa SF, sa mga department store, kailangan at least second year college ka. Tapos itong mga nakaupo dito, ipapatranslate sa inyo yung English ng ganitong batas, yung English. Bakit mo kasi pinasok yan? Maging mambabatas ka, tapos wala ka palang kaalam-alam. Tapos iyon yung binoboto natin at ang saya natin dahil nakakapag-upo tayo ng mga walang kakayahan. Sa totoo lang po. Talagang sobrang, alam niyo, nanginginig ako ngayon sa sobrang English. Oo nga eh. Nakakainis po talaga. Oo. Kaya nga tayo magrarally bukas no? Para bas natin yung sana wag naman sanang
Huwag naman sanang mabigo yung mga Pilipino bukas. Kasi itong gobyerno natin, napakakapal ng mukha. On national TV na nangangako sila na ganitong gagawin ko, electricity, mag-aano ng solar panel, mga ganyan, ang daming mga planong mga ganun. Na yung electricity, imbit na bumaba, o imbit na magpatayo sila ng mga, yung mga solar panel, mga kung ano-ano, alam niyo, halos tuwing 3 buwan, nagtataas sila ng kuryente, halos 3 buwan na hindi tumataas ang sweldo. Anong iuuwi ng mga taong nagtatrabaho sa pamilya nila? Tapos alam niyo nagiging normal na ang pagdodroga. Saan kayo nakakita na vlogger magsasabi na hindi daw kasi may nagsabi sa kanya na ito daw mga bata na nagsosolvent bumabalik na naman sa kalsada. Alam niyo sabihin ng vlogger na hindi niyo alam kung bakit nila ginagawa yan para mawalan sila para mawala yung isip ba nila sa gutom nila, kailangan daw makapag-solvent sila. Ako ba naman nakakita ng ganong mindsetting na okay lang na maging drugista ka kung halimbawa, kagaya ng sinabi ng walang hiyang PNP na yung PNP chief na dapat daw hindi daw yung addict daw para daw ma-extend yung pagtatrabaho, kaya lang naman daw sila gumagamit ng droga. Tama ba naman yun? Kalokohan po, no? Kalokohan. Tapos yung mga bata dito, alam niyo, ayaw nilang i-promote yung education. Tayo, sa totoo lang, mga ibang bansa, robotics na, mga na yung mga inaano nila, sa mga mathematics nila, ang gaganda na ng mga technique nila. Tapos tayo, magbasa lang yung mga bata. Hindi pa matuto yung mga bata natin. Kasi alam niyo kung bakit. Mas isinutulong nila yung mag-TikTok ka na lang. Kasi may kita sa TikTok. Tapos maglaro ka na lang sa labas. Kasi lalakas yung katawan mo. Tapos yung edukasyon natin, nababaliwala. Tapos habang buhay na lang tayong naghihirap. Yung colonial mentality natin, na gustong-gusto natin nagiging alipin tayo ng ibang tao. Yun yung mindsetting nating mga Pilipino, kaya hindi tayo paahon-ahon. Ewan ko ba kung anong kaletse lang talaga itong ginagawa sa atin ng gobyerno natin. Hindi ko maintindihan. Na nakakita na yung mga iniimbitahan nila sa Senate, mga iniimbitahan nila na titistigo dun sa lumalaban sa droga na dating presidente.